Magandang umaga mga katropa. Andito po tayo ngayon sa base ng Alpha Charlie, isang fire voluntary group dito sa San Antonio, Parañaque. And kakausapin natin ngayon ang founder ng Alpha Charlie Volunteer Group. Sir, pakilala po tayo. So, good morning po. Ako po si Allen Fredrich Catwisa, Fire Chief po ng Alpha Charlie Fire and Rescue Volunteer dito po sa lungsod ng Parañaque. Sir, ilang taon ho kayo? So, ngayon po, ang edad ko po ngayon ay 25 years old. Ako po ay pinanganak ng June 4, 2000. Oh, bata-bata mo pala sir, naging fire chief ka na. Sir, matanong ko nga lang, ano ho ba yung trainings mo or credentials mo na nagiging hepe ka ng Alpha Charlie Fire Group? Ang trainings ko po, bago po ako maging fire volunteer, may mga basic firefighting po tayo from different training agencies. Nanggaling din po kasi ako sa isang fire and rescue volunteer dati bago po ako magkaroon ng sariling team. Galing po ako sa LPGMA Fire and Rescue Volunteer po, under po ng Regasco. Doon po ako nag-umpisa mag-training, and then hanggang sa nakarating ako sa medical, nag-train ako ng mga basic life support, training din ako ng emergency medical technician, and so on forth po. Nagkaroon na rin po ng iba't ibang training sa kinagagalawan po nating pagbo-volunteer po ngayon. Nabanggit mo sir, nag-training ka ng medical. Bakit po kayo nag-training ng medical sir? Fire po yung pinag-uusapan natin. Para sa akin po, hindi po kasi pwedeng paghiwalayin ang medical sa technical. Kasi po, pag nag-responde po kayo sa isang fire emergency, sigurado po meron po kayong sasagiping hindi lang po properties kung hindi mga buhay. Okay. Sir, ano po yung logic bakit Alpha Charlie yung pangalan ng fire volunteer group nyo? Nag-umpisa kasi yung Alpha Charlie na pangalan. Kasi po sa barangay namin, tumutulong din po kami. Lingid po sa inyong kaalaman, ako po ay connected din po sa kapitan po dito sa aming lugar. At ang nanay ko po ay kagawad, dati pong kagawad sa aming barangay. Ang call sign niya po kasi doon is 106 Charlie. And then ang pangalan ko po kasi noon is Allen, kaya siguro ang naisip nilang call sign ko Alpha Charlie kasi Allen. And then siguro sabi, anak ni Charlie, kaya nagipong Alpha Charlie. Doon po nag-umpisa yung pangalan na yon. Okay. So, hindi ikaw yung nagbansag ng Alpha Charlie, sir? Hindi po nagbansag. Siguro nga parang, sabi na ba ibig sabihin ng Alpha Charlie, Allen Catwisa? Sabi niya, hindi. Ang ibig sabihin talaga nun, doon galing po talaga yon. Kasi yung call sign nga po ng mother ko nun is 106 Charlie. So, anak ako ni Charlie, so parang naging anak ni Charlie. Kaya doon nag-umpisa yung Alpha Charlie. Okay. Sa mga katropa, lahat po tayo nagkakamali, no? Allen Catwisa din po kasi yung iniisip natin. So at least corrected tayo kung bakit naging Alpha Charlie yung pangalan. Sir, saan po naka-affiliate ang Alpha Charlie? Ngayon po, ang affiliation po ng Alpha Charlie is siyempre sa local po na fire natin, sa Bureau of Fire Protection, is nakaano po tayo sa ating as community fire auxiliary group under ng BFP Parañaque. Nagko-comply po tayo sa kanila para magkaroon po tayo ng isang organized group na may isang mission is to save lives and properties. So lahat po ng galaw namin is kino-comply po namin sa BFP, at kung ano lang po dapat ang aming parte, hindi po kami lumalagpas doon. Po ang Alpha Charlie Fire and Rescue Volunteer sa Federal Union of Philippine Volunteer Firefighters and Communication Group Incorporated. Ayun, mga katropa. So yun yung affiliation ng Alpha Charlie na volunteer. Sir, ikwento mo nga sa amin, sir, paano ka nagsimula? Nagsimula ang Alpha Charlie Fire and Rescue Volunteer year 2021 nung magkaroon ng sunog sa aming lugar dito sa Port Estate. Meron pong naging malaking sunog, isang residential fire. Kaya doon po nag-umpisa, nabanggit ko sa aming pamilya na sana magkaroon tayo ng isang firefighter na team or fire and rescue team.
para mas mapalapit yung responde, sana makagawa tayo ng isang volunteer. Una, ang hirap umpisahan kasi syempre, alam nyo naman, pag isang fire volunteer na private, mamumuhunan ka talaga. Syempre, kailangan nyo ng isang fire engine o fire truck. Pakahirap syempre yung gastos doon. Kasi ang volunteer kasi puro out yun eh. Magamit term nga kami na ang volunteer is puro tapon, walang pasok. Galing na lang talaga sa puso mo na maumpisahan yung isang organisasyon. So yun, nagkaroon ng isang sunog. Sabi ko sana magkaroon tayo ng isang team na makakaresponde. Una, napakahirap kasi pambili pa lang ng truck, yun ang isa sa pinakamahirap. Dahil lang sa kapilitan ko, parang medyo nag-aalangan din yung pamilya, syempre, parang pambili ng sasakyan. Bumili muna ako ng isang pick-up Isuzu Fuego. Old model yon na pick-up. Sabi ko, magkaroon lang talaga ako ng isang tangke. Ilalagay ko sa likuran yon. Lalagyan ko ng portable pump para lang makaresponde. Dahil lang sa eagerness ko na makatulong at yung oras na yun, sabi ko, mabuo ko lang to. Dito na siguro mag-uumpisa. Katagalan nun, year after, lumalaki na yung grupo. Sabi ko, kailangan na rin namin ng medyo malaking truck kasi medyo lumalabas na rin kami sa area ng Parañaque at lumalabas na rin kami sa area ng barangay namin. Sabi ko, sana magkaroon tayo ng medyo mas malaki. Kaya napag-isipan namin, meron kasi yung father ko nung pandemic time din, meron din siyang pan-deliver ng bigas. Biruin mo, siguro nung time na yun, nakita naman ng family na nag-umpisa kami. Doon sa maliit, para nakita nila yung puso na makatulong kami. Kaya ang ginawa namin, yung pinilit ko pa nga sa kanila yon na gawing fire truck yung pan-deliver nila. At the second time, nag-convert na naman kami ng isang fire truck. Nilagyan namin ng tangke. Pero yun po, maayos naman na tangke yun. Yun yung tinatawag namin yung Alpha Charlie mini tanker namin. And then, ngayon, nagkaroon na rin kami ng awa ng Diyos, biyaya ng Diyos sa amin, na nagkaroon din kami ng isang fire engine na. Nagkaroon na po kami ng fire truck na hindi na modified. Kaya, ayun, medyo mas makakalaban-laban na rin na maganda dahil nag-evolve na rin ang kahit na hindi naman modelo yung truck namin, pero mas malaki na siya at meron na siyang mas malakas na pump kasi meron na siyang PTO pump na kung ano yung lakas ng makina, yun din ang lakas ng bomba ng fire pump. Kaya salamat talaga na hindi namin akalain na magmula sa truck na gawa-gawa lang, nilagyan lang namin ng tangke pambahay, nilagyan namin ng sticker ng Alpha Charlie para lang makatulong. At yun, tuloy-tuloy na rin po hanggang sa ngayong oras kami po ay rumiresponde pa rin. Sir, pwede ba nating tingnan yung truck mo? Pwede po, pwede natin silipin mamaya. So ngayon, meron po tayo ngayong sa harapan natin. Nandito po nga tayo sa ating fire engine. So nandito po tayo sa gilid ng unit. Nandito po yung outlet o yung nilalabasan mismo ng lakas ng tubig. Meron po tayong iba't ibang klaseng size ng hose at mga reducer couplings. Ito yung 2.5 o sa Tagalog yung 2 media kung tawagin namin. Ito naman yung 1 media o yung 1.5. Nilalagyan naman ito ng firefighting hose natin, yung pinaka-attack line natin. Ngayon, makita natin may mga iba't ibang valves. Meron din dito yung pinaka-suction o yung inlet, yung mismong pinapasukan mismo ng tubig. Meron tayong suction kapag meron mga areas na walang tubig or mahina ang tubig, kung meron source na pwedeng pagkuhaan ng tubig, pwede natin gamitin tong suction hose para yun maging mismong supply nung pump or yung pinaka-tangke natin magkaroon ng supply. Ngayon, kapag meron naman continuous o dito naman sa Pilipinas, marami naman tayong fire volunteer.
Meron tayong tinatawag na engine relay. Sunod-sunod naman ng mga fire truck, so masusuplayan ka from likod at magiging tuloy-tuloy naman doon yung supply para magkaroon tayo ng continuous sa supply sa paglaban. Ngayon, ang lakas nitong bomba na to sa pag-testing namin, kasi wala pang isang taon tong unit sa amin, meron tayong 50 PSI, 10, tsaka 150 hanggang 250, hanggang 350. Pero ginagamit namin siya hanggang 20 lang eh. Siguro wala pa kami magamit na ibang gauge. Basta alam namin malakas siya. Pero hindi pa namin na, siguro in time na kailanganan namin na i-compute talaga yung lakas niya. Pero sa experience namin, nagkaroon kami responding Muntinlupa, 24 pieces na ganito, malakas pa rin naman yung bomba niya, malakas pa rin yung supply niya. Malakas pa rin yung pressure niya. Siguro naka 200 PSI kami. Naglalaro sa ganon pa rin kalakas yung pressure niya. Ako nga pala si Roger Eugenio, Deputy Fire Chief ng Alpha Charlie Fire and Rescue Volunteer. Sir, ano pong trabaho mo bilang Deputy Fire Chief ng Alpha Charlie Volunteer? Ang ano ko po, tungkulin ko po, kumbaga parang pag wala po si Alpha, ako ang parang second fire chief nila. Kumbaga para tumakbo kung wala si Alpha, ako ang command kung tatakbo o hindi. Gaano ka nakatagal, sir, na volunteer? 2021 ako pumasok, siguro 4 or 3. 3 years. Yan, 3 years. Ano pong napapala natin, sir, sa pagbo-volunteer natin? Sa akin po, wala naman ako na pero masaya akong tumutulong sa kapwa ko Pilipino. Sir, ano po ba yung kakayanan ng team nyo? So ang kakayanan po ng team namin, dahil kami po ay may mga basic firefighting lang, siguro ang responde lang naman namin is to assist yung mga magpo-first on scene. Pero syempre, pag nag-first on scene din kami, may mga firefighting naman din kaming team talagang papasok din sa loob. Pero ngayon, honestly speaking, due to logistical, syempre, wala rin kami mga SCBA or yung tinatawag na self-contained breathing apparatus. Honestly, wala po kaming ganun. Meron lang po kaming basic firefighting na equipment, mga PPEs, mga safety helmet, ganyan. Pero honestly po, talaga wala kaming SCBA kasi alam naman po natin sa lahat ng mga volunteer din dyan, sa Pilipinas, syempre medyo mahal talaga ang SCBA. Kaya, lagi kong sinasabi sa team ko, kung hanggang saan lang tayo, doon lang tayo, wag tayong hihigit. Kasi syempre, yung safety natin, yun din yung first priority talaga natin. Syempre, gusto rin natin umuwi sa pamilya natin. Oo, tumutulong tayo, pero ayaw naman din natin ilagay sa alanganin yung sarili natin. Kaya, kung ano yung training namin, kung ano yung gamit namin, hanggang doon lang kami, kung anong may tutulong namin, we did our part. Sir, anong masasabi mo or how would you define volunteerism? Kasi nandyan ka na eh. Volunteerism para sa akin, sakripisyo siya. Bakit? Una, ang pagbo-volunteer, oras. Isipin nyo, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang oras sa pamilya. Pero oras na magkaroon ng tawag ng sagip buhay. Alam mo yung feeling na nasa gitna kayo ng kainan ng pamilya mo, nasa bahay ka. Once magkaroon ng alarma, gusto mo na lang, re-responde ka pa rin. Kahit birthday mo, iwan mo yan. Basta yung feeling mo na makaresponde ka, makatulong ka is sobrang nakakaano ng puso na yun nga, para sa akin, ang volunteerism parang wala siyang katumbas na pakiramdam. Wala ring halaga na kayang tumbasan yung salitang volunteer. Kasi wala ngang bayad eh. Walang kapalit. Yung pagtulong mo, hindi naman mababayaran ng sino man yan eh. Pero yung oras mo na ibinigay mo sa kanila, magpasalamat man sila o hindi, alam mo sa sarili mo na nakagawa ka ng isang mabuti at malaking naitulong mo sa
ating bayan. Sir, follow-up question regarding volunteerism. Anong napapala mo? Sabi mo kanina, ang volunteerism, labas ng pera yan. Di ba? Anong napapala mo at saan ka kumukuha ng budget para magvo-volunteer? Sa budget, syempre tayo, tumutulong naman tayo sa community. Doon naman pumapasok yung mga programs ng government, katulad ng ating local government unit, sa ating mayor. Nakakatulong po sila, katulad nitong bagong may binigay silang mga gamit, hose, PPEs galing sa ating mga councilors. Yan, kasi nakita naman po nila yung yung kahalagahan ng mga volunteer, kasi kumbaga nakita naman po nila na nagbibigay oras, nagbibigay tulong din naman kami sa kanilang programa sa pagliligtas ng kagamitan at ng buhay. Yun, pasalamat po kami sa mga ganun, sa mga barangay na minsan nabibigyan kami ng panggasolina, gamit, ganyan. Nakakasuporta naman sila sa amin. At syempre, yung pang sarili naming gamit, syempre, maintenance ng fire truck mo, change oil niyan, manggagaling na rin sa amin. Gasolina, makatulong man yung ibang LGU, salamat. At kung meron naman pang extra pang gasolina, yun, pinanggagasolina rin po namin. Pero yun nga po, talagang puro labas nga, puro palabas ang pagiging volunteer. Talagang walang pumapasok na pera kasi hindi naman po ito negosyo eh. Kumbaga ito po ay kusang loob ang tawagin natin. And lastly, sir, ano po ba yung mga challenges na kinakaharap ninyo, particularly bilang isang fire volunteer group? Ano yung mga challenges? Challenges sa amin siguro, ang ibig mo ba po bang sabihin sa pag-responde po ba namin? Whether sa pagresponde, whether sa budget, sa maintenance, ano po ba yung mga na-experience natin na medyo nahihirapan tayo? Siguro ngayon sa budget, siguro dahil nga sa tumagal na rin yung team namin, siguro medyo nakapag-adjust na kami doon kasi may mga tumulong na rin po kasi sa amin. Kumbaga, nakita nila kasi yung yung pagtulong namin, parang may gusto na rin tumulong sa amin para makatulong din kami sa iba. Mga pera, ganyan. Kasi honestly, ang truck hindi aandar pag hindi mo naalagaan. Walang gasolina, hindi aandar. PPEs, gamit. Pag walang bumili, walang magagamit. Siguro, isa rin lang din yon sa mga magiging challenges namin, yung logistical, yung mga pambili. Pero pangalawa, siguro sa pagresponde, in terms of pagresponde naman sa kalsada, ang mahirap lang sa amin, katulad yan, ako ang madalas na nagdadrive ng fire engine namin, fire truck namin. Siguro sa traffic, madalas hanggang ngayon pa rin, parang hindi ko alam kung hindi makakaintindi ang Pilipino or hindi lang nila nakita yung halaga nung dumadaan na isang fire rescue unit. Siguro nga, sana ito, maging way itong mga gantong klase. Salamat sa vlogger nating kaibigan na napaunlakan kami. Sana maging way to na maging information na sana po na pag makita nyo kami sa kalsada, marinig yung sirena, o nakita nyo pong may nakablinker, bigyan lang na po kami ng kaunting oras. Kasi bihira naman po kami lumabas eh. Baga, pag lumabas naman po kami, may mahalaga po kami pupuntahan or may responde po kami. Ay, isa na rin po, siguro, yung challenges sa amin yung bash, pambabash. Madalas sa mga volunteer kasi pag may responde, madalas ang mga citizen, mga netizens, nagbibideo agad yan. Kumbaga, mahusgahan agad yung galaw namin, may nagkulang. Siguro sa part namin, siguro, kung honestly speaking, siguro may pagkakamali rin kami, pero sana bigyan naman ng pangunawa na siguro kung minsan may mabagal kaming galaw, ganyan. Kasi syempre may mga kanya-kanyang buhay. Pero ang importante pa rin kasi sa amin mga volunteer is continuous training. Dahil pinasok naman namin to kailangan tuloy-tuloy pa rin ang training namin. Ang pagtitraining hindi dapat matigil yan. Lahat ng bagay nag-i-evolve. Ang weather natin nag-i-evolve. Ang mga tao, mga lugar natin nag-i-evolve. So, kailangan, sa amin, sa part namin, kailangan, yun din yung challenges namin Siyempre, yung oras.
siguro sa isang linggo, busy kami, nagtatrabaho kami, pagod kami. So, kailangan pa rin namin ipilit na makapag-train para maibigay namin yung karapat-dapat na serbisyo na maibibigay namin. Pero sana po, bigyan niyo rin po ng pangunawa kasi pilit naman po namin binibigyan oras yung pagserbisyo namin, pagtulong namin nang walang kapalit. And lastly, sir, anong message mo sa kapwa volunteer natin at sa ating pamahalaan? Siguro unahin ko na muna yung sa government natin, sa pamahalaan natin. Sana po bigyan pansin niyo po ang ating mga volunteers sa fire truck, sa ambulance, o kahit anuman pong organization na sagip buhay. Sana po mabigyan niyo kami ng pansin sa benefits na pwede po namin matanggap kasi po kami naman po talaga nandito at may puso, nakahandang tumulong. Pero in reality po, sana po matulungan din kami ng gobyerno na mapansin ng mga volunteer, yung mga nakatago sa likod ng eksena, kumbaga. Ready naman po kami tumulong. Kung may mga kulang man kami, talaga hindi naman namin makuha lahat yun dahil wala naman po kaming ganong kalaking halaga. Sana po sa pamamagitan nyo po sa pagtulong namin sa bayan, kayo rin naman po ay naglilingkod bayan. Sana po mapansin nyo rin po kami. Mabigyan nyo po kami suporta sa gamit. Hindi naman po sa nagiging demanding kami. Pero nasa inyo po kasi ang kapangyarihan, kumbaga nasa inyo pong kamay yung way para matulungan nyo po kami at mapabuti pa po namin ang aming pagsiservisyo. Sana po maisingit nyo lang po kami sa inyong mga batas. Tulad ng sana po mapag-aralan po uling maigi yung mga batas patungkol sa amin. Yung kaligtasan namin, yung mga protocols na pwedeng mag-ingat din sa amin. Kasi wala naman pong kaming kalaban-laban kung kami magkaroon din na maipit kami sa responde in terms naman po sa mga batas dito po sa ating bansa. And then, paalala ko naman sa ating mga kaibigan volunteer, sana tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagtulong at alisin natin yung pagbubuklod-buklod. Alam ko naman meron tayong kanya-kanyang mga pag-uugali, may kanya-kanya tayong adhikain, pero yung mission naman natin is makatulong. Hindi naman to pagalingan, hindi to pasikatan. Kumbaga, pareho tayo ng tatakbuhin eh. Yun lang yung masakit sa akin bilang na tulad namin, mga bagong grupo, mga bagong usbong. Wala kami masabi sa mga dating mga rumiresponde. Kumbaga, kailangan lang natin maging open-minded kung meron na mga bago kasing turo na dapat din natin matutunan. Sana maging open lang tayo sa bawat isa. Alisin natin yung mga pagalingan, pasikatan. Being a volunteer is not being a superhero, but it is to serve, to be a servant to your community. Yun lang naman yun. Kasi ang masakit lang yung sa responde, parang nagpapaunahan or ipapasikatan nga. Siyempre, para mauna, yun nga, balikan ko ulit po sa gobyerno, sana po magkaroon kami ng pantay na tingin sa pagiging volunteer. Kasi binibigyan namin ng eksena yung nagbibigay eksena rin kami sa senaryo ng pagre-responde, kumbaga, para mapansin kami. So, sana maayos yon yung mga ganung bagay. Sana tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtulong nang walang halong pamumulitika, walang halong kung ano man, or yung naghihiwalay sa atin. Alisin na natin yon. Sana makatulong lang tayo, tuloy-tuloy tayo, at huwag magbago at huwag maalis sa ating puso ang pagiging voluntaryo. Once again, ako po si Allen Catwisa from Alpha Charlie Fire and Rescue Volunteer dito po sa lungsod ng Parañaque. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita.